inyong lahat. Ako si Syra May Uribe Sural. Ako ang namumuno sa pangkat 2. Ngayon, magkakaroon kayo ng sapat na kaalaman kung ano nga ba ang kakayahang pragmatic. Ano nga ba ang kakayahang pragmatic? Ito ay tumutukoy sa kakayanan ng isang tao na gumamit ng wika ayon sa tamang sitwasyon, lugar at kausap. Hindi sapat na alam lang natin kung ano ang tamang gramatika, kundi ay dapat marunong tayong makibagay sa kung paano at kailan gagamitin ang salita upang maipahayag ng tama ang iyong mensahe. Ang kakayahang pragmatic ay ang pagiging marunong makisabay sa usapan. Halimbawa, iba ang paraan ng pagsasalita mo kapag kausap mo ang iyong guro, kumpara sa iyong kaibigan. Marunong kang umangkop sa kung sino ang kausap mo at sa sitwasyon para hindi ka maging bastos o hindi maintindihan. Gaya na lamang ng aking halimbawa. Halimbawa sa pakikipag-usap sa iyong guro at sa iyong kaibigan. Sa iyong guro, ikaw ay formal, maayos ang iyong tono ng pakikipag-usap at may respeto at ikay magalang. Sa iyong kaibigan, maaari kang makapagsalita ng balbal at hindi formal na salita. Yun ay pinagkaiba at yun ang halimbawa ng inaangkop ang iyong pananalita, tulad na lang kakayahang pragmatic. Kapag sinabi ng guro ang init, maaaring ibig sabihin buksan mo ang bintana, hindi lamang na mainit ang panahon. Ang salitang mainit ay madaming ibig sabihin dahil pwede itong sabihin kapag ikaw ay nainom na mainit na tubig, nahigip ng sabaw, napahawak sa mainit na bagay o kaya naman muntik na mapaso sa mainit na part. Ngunit hindi sa lahat ng oras ay maaari itong sabihin sapagkat ang salitang ito ay ginagamit lamang kapag may mainit na bagay o kaya naman mainit ang inyong pinuntahan. Kapag sinabi ng estudyante sa kaklase, baka naman, maaaring ito ay pakiusap, pangaasar o kaya naman paboritong hiling, depende sa tono at sitwasyon. Ito ang example ng baka naman. Ito ang salitang maraming ibig sabihin at maraming kahulugan. Pwede itong ibigkas ng pahiling, pahingi, o kaya naman pagrit. Pero depende pa rin ito sa iyong kausap. Kung anong gusto niyang ipahiwatig o kaya naman ipaliwanag. At mas nagiging madalas ito kapag lagi kayong magkasama ng iyong kaibigan, magulang o kaya naman guro. Layunin ng kakayahang pragmatic. Panguna ay maunawaan ang tunay na kahulugan ng mensahe, hindi lang literal, upang mas mapalalim ang pag-unawa sa intensyon ng nagsasalita. Ang pangalawa po ay gumamit ng wika ng maayos sa iba't ibang konteksto, gaya po ng formal, hindi formal, biro at pahiwatig, para po maging epektibo at angkop ang pakikipagkomunikasyon sa bawat sitwasyon. At ang panghuli po ay maging sensitibo sa ugnayan ng tagapagsalita at tagapakinig upang mapanatili ang respeto, pag-unawa at maayos na daloy ng pag-uusap. Ngayon, ang kakayahang pragmatic po ay kasanayang ipinahayag at unawain ang mensahe batay sa sitwasyon, relasyon at layunin ng komunikasyon. Ang kakayahang pragmatic ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao gamitin ang wika sa angkop na paraan. Depende sa sitwasyon, lugar, at kausap. Hindi sapat na marunong lang tayo magsalita. Dapat marunong din tayo umangkop sa kung paano at kailan ito sasabihin. Mahalaga ang kakayahang pragmatic dahil ito ang gumagabay sa tamang paggamit ng wika sa iba't ibang konteksto. Ito ang nagiging dahilan kung bakit nagiging magalang, malinaw at maayos ang ating pakikipag-usap sa bahay man, paaralan o trabaho. Sa kabuuan, ang kakayahang pragmatic ay hindi lang basta kaalaman sa wika, kundi ito ay susi sa mabisang komunikasyon. Ito ang tumutulong upang tayo ay maunawaan at makipag-ugnayan sa kapwa ng may respeto at tamang pag-unawa. Narito ang isang halimbawa ng kahalagahan ng kakayahang pragmatic. Halimbawa, may dalawang magkaibigan na sina Juan at Maria. Si Juan ay nagtanong kay Maria, "Gusto mo bang pumunta
sa sinihan ngayong gabi. Si Maria ay sumagot, mayroon akong gagawin. Dito sa sitwasyong ito, ang sagot nito ay maaaring mukhang diretso at walang kaugnayan sa tanong ni Juan. Ngunit kung si Juan ay may kakayahang pragmatic, maunawaan niya na ang sagot ni Maria ay ibig sabihin ay hindi ako makakapunta sa sinihan dahil mayroon akong gagawin. Naririto ang dalawa pang halimbawa ng kahalagahan ng kakayahang pragmatic. Pakikipag-usap sa trabaho. Isang empleyado ang nagtanong sa kanyang boss, "Kaya ko bang umalis ng maaga ngayon?" Ang boss ay sumagot, "Maroon pa tayong maraming trabaho na gagawin." Kung ang empleyado ay may kakayahang pragmatic, maunawaan niya ang sagot ng boss ay ibig sabihin ay hindi ka maaaring umalis ng maaga ngayon. Ikangalawa, pakikipag-usap sa paaralan. Isang estudyante ang nagtanong sa kanyang guro, "Pwede bang ipaliwanag mo ulit ang lesson?" Ang guro ay sumagot, "Napakalaking klase natin ngayon." Kung ang estudyante ay maaaring pragmatic, maunawaan niya na ang sagot ng guro ay ibig sabihin ay hindi ko maaaring ipaliwanag ulit. Ang lesson ngayon ay dahil sa dami ng estudyante. Ang pahiwatig o implicature ay ang kakayahang maunawaan ang ibig sabihin sa likod ng literal na pahayag. Speech act theory o aksyon ng wika ay ang paggamit ng wika bilang kilos. Halimbawa nito ay ang pag-utos, paghingi, pagbibigay babala, pagbati, at iba pa. Ang konteksto ay isang napakahalagang aspeto ng kakayahang pragmatic dahil ito nagtatakda kung paano natin naunawaan at ginagamit ang wika sa iba't ibang sitwasyon. Kapag sinabing konteksto, kasama rito ang sitwasyon, lugar, oras, at relasyon ng mga nag-uusap. Halimbawa, kung kausap mo ang iyong guro, natural na magagamit ka ng magalang at formal na panalita, gaya ng paggamit ng po at opo, at maingat na pagpili ng mga salita. Pero kapag kaibigan mo naman ang kausap, mas maluwag ka. May halong biro o slang at hindi mo na kailangang maging sobrang formal. Sa madaling sabi, ang konteksto ang nagbibigay ng tamang direksyon kung paano tayo makipag-usap. Kapag hindi natin sinaalang-alang ang konteksto, pwedeng magdulot ito ng kalituhan o hindi pagkakaunawaan. Kaya dapat marunong tayong umayon sa sitwasyon at sa taong kausap natin. Layunin o intent. Ito naman ang motibo o dahilan kung bakit nagsasalita ang isang tao. Kapag nagsalita tayo, hindi lang basta tayo naglalabas ng salita. May gusto tayong iparating, paggawa, o ipahiwatig sa ating kausap. Ang layunin ay maaaring mag-utos, magtanong, magpahayag ng damdamin, mag-anyaya, magbiro, o kaya naman ay manghikayat. Halimbawa, isipin mo itong linya. Ang init naman dito. Sa literal na pagkahulugan, parang simpleng bahayag lang ito. Pero depende sa layunin ng salita, maaari itong mga hulugang gusto niyang magbuksan ng ventilador o bintana, gusto niyang magreklamo o gusto lang niyang magkwento o magpahiwatig ng nararamdaman. Narito ang mga halimbawa sa tunay na sitwasyon. Pang-unang pahayag, ang dami mong assignment ah. Ang literal na kahulugan nito ay napansin lang. Ibig sabihin, literal na napansin ng tao na marami talagang assignment ang kaibigan niya o ang taong kausap niya. Ang tunay na ibig sabihin naman nito ay pabirong puna o pagsasabi na wag nang magreklamo. Halimbawa, may kaklase o kaibigan ka na nagrereklamo tungkol sa dami ng gawain. Maaaring sabihin na wag ka na magreklamo, lahat naman tayo ay maraming ginagawa. Ang pahayag na ang dami mong assignment ay nagpapakita ng pragmatikong kakayahan dahil ang tunay na ibig sabihin nito ay nakadepende sa tono, sitwasyon at relasyon na nagsasalita at ng kausap nito. Narito ako upang ibigay ang mga halimbawa ng kakayahang pragmatiko sa tunay na sitwasyon. Bukas mo na ipasa. Literal na kahulugan, maghintay hanggang bukas. Na ang ibig sabihin ay maaari pang makapaghintay bukas dahil bukas pa ang pasahan nito. Tunay na ibig sabihin, pinapalawig ang oras dahil naiintindihan ang sitwasyon. Ang ibig sabihin o ang halimbawang paliwanag dito ay pinayagan niya ang kanyang estudyante na maaari pang makapagpasa hanggang bukas.
Magtungo naman tayo sa ikalawang pahayag. Ang pahayag ay, ang ganda ng handwriting mo. Literal na kahulugan nito ay papuri, na ang ibig sabihin ay nagagandahan talaga siya sa handwriting ng kanyang pinupuri. Tunay na ibig sabihin, maaaring totoo o kaya'y pang-asar, depende sa tono. Ang ibig sabihin ay, maaaring ito ay totoong pinupuri, o kaya naman ay pang-asar lamang ngunit ito ay nakadepende sa tono ng pagbigkas o pagsabi ng speaker. Panghuli ay pag-uugnay sa ibang kakayahang komunikatibo. Grammatical, sociolinguistiko, diskursal, strategic, at pragmatic. Grammatical. Ito ay tumutukoy sa kung paano binubuo ang mga pangungusap. Ito ay kinabibilangan ng pag-alam sa mga tuntunin ng gramatika upang bumuo ng tama at nakabuluhang pangungusap. Sociolinguistiko. Ito ay tungkol sa kung paano umaayon ang wika sa lipunan at kultura. Ito ay kinabibilang ng pag-unawa kung paano may impluwensyahan ng mga panlipunang salik tulad ng konteksto, katayuan at kultural na pamantayan ang paggagamit ng wika. Diskursal. Ito ay nakatuon sa kung paano makakaugnay ang mga idea upang bumuo ng tuloy-tuloy at nakakabuluhang daloy. Ito ay kinabibilangan ng pagbuo ng komunikasyon upang ito ay lohikal at madaling sundan. Strategic. Ito ay kinabibilangan ng pag-aangkop ng komunikasyon kapag may mga problema, tulad ng pag-uulit o paggagamit ng mga senyas. Ito ay nangangailangan ng pagiging flexible at mapamamaraan sa pagtagumpayan ang mga hadlang sa komunikasyon. Pragmatic. Ito ay tungkol sa pag-unawa at paggamit ng mga pahiwatig at intensyon sa komunikasyon. Kasama rito ang pag-unawa sa mga hindi sinasabi na aspekto ng wika, tulad ng sarkasmo, ironiya at ipinahihiwatig na kahulugan.